Naku mga kabibig, may pinasabog na very important news si Raul Manuel. Oo, kasi alam niyo naman 52% ng mga Pinoy according sa Tangri survey, gusto nila ang chacha. Tumaas daw ang percentage ng mga Pinoy na gusto ang chacha. At dahil dito, happy ang speaker. Oo mga kabibig, ramdam na ramdam ni speaker na ang mga Pinoy ay naintindihan nila ang chacha. Kung para saan ang chacha. Kayo kabibig, naintindihan nyo ba kung bakit magkaroon ng charter change? Hindi mo naintindihan? Ako din. What's the point of having chacha? Ano ba at para saan ang chacha? At ito ang inilabas na pasabog ni Raul Manuel. Sabi ni Raul Manuel, questionable ang proseso ng pag-aproba ng RBH7. Hala ka! Eto na, lumabas na. Di madaling lumusot ang petisyon aka Politicians Initiative. Di hinahanap ng publiko ang chacha bilang solusyon sa inflation at mababang sahod. Kaya abala ang mga pro-chacha na lumikha ng ilusyong suportado ng bayan ang chacha. Naku, ano ito kabibig? Di daw, questionable daw ang proseso. So dito, marilas natin, yung pag-revoke ng SMNI franchise, baka questionable din. Minamadali. Alak! Naku, alam na natin ang mga laro nila. Kasi dito, Speaker Martin Romualdez and the rest of the House of the Representatives, mga kabibig, di ba? Ito, have been galvanized with the result of the recent poll, which indicated that more than half of the Filipinos favor charter change. At sinagot ito ni Raul Manuel daw. Ayan na, sa bahagi ng survey firm, baka ma-quote lang sila. Yung mga pro-chacha, basta may masite lang. Ganito ang galawan ng ilan pag-eleksyon. They manufacture preference through propaganda. Likely ganito rin ang maging galawan ng plebisito para sa bagong konstitusyon. Naku! Yakala ko magkasundo-sundo sila lahat dyan. Hindi pala. The survey was conducted using a mobile-based respondent application. Emphasis supplied. May butas ang method. That's why some surveys shouldn't be taken at face value. Especially those prioritizing engagement and profits versus actually reflecting people's sentiments. Yun ang mga yun ang mga naramdaman, naobserbahan ni Raul Manuel. Naku mga kabibig, iba-iba na talaga. Questionable daw ang proseso. Well, si Speaker Martin Romualdez, sabi naman niya, I am encouraged. Na-encourage ako sa recent Tangri survey na nagpapakita na sobrang taas. 52% ng mga Pinoy ang gustong suportahan, amendahan ang 1987 Constitution. This indicate daw the pivotal shift in public sentiment, revealing a growing acceptance and willingness among our citizens to consider the merits of constitutional reform. Ayon sabi ni Martin Romualdez, mga kabibig. Ito naman ang reaction ng mga netizen. Nakakatakot baka kung ano ang isaksak nyo dyan pag naaprobahan na. Ay, pwede, di ba? O mag-plebisito lang, yes or no. Tapos, nanalo ng yes. Of course, baka kung ano ipagsaksak nila ba na naamyendahan na, di ba? Baka ma-shock na lang tayo. Ano yung mga specific na gustong i-amend? People, please let us know. The people know before you go and change it. Oo nga, no? Tama. Ano ba mga specifics na i-amend natin? Hindi yung kayo na nakakaalam kung ano yung mga specifics. Kami, puro lang yes or no. Ano kami, robot? Diba? Storyahe, tambi. Gawa-gawa nyo ang research na yan. Con pwede. Con as
patay tayo dyan sa mga kongresista. Kung ano ang pabor sa kanila, yun na yun. Diba? Ito na mga kabibig. Kaya pilit na sinisiraan si Inday Sara mula nang tawagin niyang tambalos po si SMR. Kahit di siya pinansin or pinatulan dahil trabaho lang niya, maayos ang inutupag ni SMR daw. Imbes na mamulutika at pumato sa walang kwentang pasari na isang VP, ay talagang pinatunayan na magaling si SMR. Nako, magaling pala si House Speaker Martin Romualdez. Paano yan? Maaprobahan na ba ang chacha? Pero ito ang nabasa ko ha. Hindi pa nakalusot sa Senado ang chacha. Ito, pagbabago sa economic provisions ng 1987 Constitution, hindi pa lusot sa Senado. Hindi pa nakalusot sa Senado ang panukalang pagkakaroon ng pagbabago sa economic provisions sa 1987 Constitution. Ayon ito kay Senator Sonny Angara, kahit napasado na ang version ng Kamara dito. Ang Kamara talaga ng una-una, no? Sa Senado, marami ang hindi pabor sa pagkakaroon ng economic revisions. Ano ang problema? O sa Kamara, check, approve. Pag sa Senado, dun na tatalakayin. At marami ang hindi pabor. So, useless na rin, di ba? Sa kabila nito, sinabi ni Angara na siyang chairman ng Senate Committee na tumatalakay hinggil sa charter change. Susubukan pa rin nilang maiakyat ito sa plenaryo bago ang State of Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nilinaw nito na hindi lang din charter change ang kanilang priority, kung kaya't hindi nila gaano ito minamadali. Ay! Nako, paano yan, Tamara? Paano yung mga congressman? Hindi pala minamadali at hindi priority. Hindi priority ng mga senador ang chacha. Meron namang magagalit. Kaya nilabas nila ang survey ba para pang-back up nila ba sa mga congressman na, tingnan nyo, mga Pilipino gusto ng chacha, tapos kayo mga senador ayaw nyo, pang-back up. So tama yung mga predictions ni Raul Manuel para may pang-back up sila ba, para ang mga, sabihin nila, ang mamamayan ay gusto ng chacha. Kaya, agad-agad si Speaker. Si Speaker ba may statement agad-agad na na-acknowledge siyang happy siya na tumaas ang percentage ng gustong Pilipino na mag-charter change. Yung mga ganong ka-ek-ekan ba? Kayo, alam nyo ba kung ano yung charter change? Yung economic revisions, alam nyo ba yan? Kasi pag mapasa ito sa Senado, na kung may plebisito, dapat alam natin. Baka kung ano-ano i-insert na dyan. Tapos mga tayo. Baka masulot tayo ba sa litag nila. So yun lang, kabibig, ang ating letters. Don't forget to like, subscribe. Bye!